wala talagang patutunguhan itong ICI investigation na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario at yan ang pag-uusapan muli natin sa araw na ito. Last September 13, matapos ma-create ang ICI or the Independent Commission on Infrastructure na binuo ni BBM na para di umano ay magsasagawa ng investigasyon sa mga katiwalian tungkol dito sa flood control projects. Sinabi ko na, sa aking palagay, walang patutunguhan ng investigasyon na ito sapagkat bago pa man mag-umpisa ang investigasyon, sinasabi na ni BBM sa tingin niya, name dropping lang ang nangyayari laban kay Romualdez. At ako nga ay nanghihinayang na si Mayor Magalong ay pardon me for the word, Mayor Magalong, nauto pa na sumali dito sa ICI na ito. Pero kagabi, lumabas na yung balita matapos mag-press briefing itong si Claire Castro, kung saan tila parang binabatikos niya na si Mayor Magalong at very obvious na meron silang plano laban kay Mayor Magalong. Ginawa ni Mayor Magalong the most honorable thing. Mag-resign. Kasi very clear na kung ano ang ginagawa ng Malacanang. Anong nangyari? Bakit parang biglang naitsapwera si Magalong? Kung matatandaan ninyo noong September 13, sa press briefing ni Claire Castro, ang sinasabi niya, si Mayor Magalong will be the lead investigator kahit na siya ay consultant lamang. Pero kahapon, iba na ang takbo ng kanyang storya. Sinasabi na niya, dahil siya ay parang consultant lamang doon sa grupo, advisor lang pala, wala siyang kapangyarihan na mag-utos sa pulis, sa CIDG. In other words, in-undermine niya na yung authority ni Mayor Magalong. Si Mayor Magalong is a smart man. At least, itong sa punto na to, he wisened up. Alam na niya kung anong kasunod nito. Yung deklarasyon na yan ni Claire Castro is a shot against the bow ng barko ni Mayor Magalong. Parang sinasabi niya, hanggang dyan ka na lang. I think Mayor Magalong took his job too seriously. At ang nais niya ay talagang makarating sa katotohanan, which is inconsistent dito sa tingin ko ay plano ng ICI. I think the ICI investigation will just go against the mga DPWH officials, mga ilang piling members of Congress, kagaya ni Saldico, but Romualdez will not be included in this investigation. Because si Marcos na mismo, si Bongbong Marcos na nagsabi, biktima lang ng name-dropping itong si Romualdez. Ano ngayon ang mangyayari dito sa investigasyon sa Senado? I would assume na kagaya ng sa House, eventually the Senate will stop the investigation. Masyado na silang napapahamak dito sa mga ebidensyang lumalabas. I think the intention of the Blue Ribbon Committee is really not to get to the bottom of these things. I think the intention clearly was just to mimic o i-mirror lang, kopyahin kung ano yung posisyon ng House of Representatives at yan din ang posisyon ng ICI. Ituon ang investigasyon laban sa mga officials ng DPWH, sa mga ilang piling miyembro ng House of Representatives, pero may bagong twist. Ngayon, yung mga Senate minority ngayon ang natatarget dito sa investigasyon. So what will happen if the Senate Blue Ribbon Committee stops the investigation at sabihin nila, kagaya ng House, yung ICI na lang ang mag-imbestiga? Well, alam nyo na ang resulta niyan. Because the ICI cannot prosecute anyone, eventually they would have to turn over all of their evidence to the DOJ. At yung DOJ na ginagawa ngayon ni Remulla, lahat ng witness na dadaling nila sa Senado, eventually hahakutin niya at dadaling niya sa Department of Justice at sila daw mag-i-evaluate. Bottom line, sa dulo nito, pag ICI ang nag-imbestiga, ibibigay sa DOJ, DOJ ang mamimili ng mga ebidensya, sinong kakasuhan, and guess what? Romualdez will not be included in the charges. That is the plan. And I think sa dulo nitong Blue Ribbon Committee hearings nito, wala itong kakalabasan insofar as the investigation is concerned. They might turn over to the ICI, but then they will produce evidence against these three, yung kay
kay Senators Villanueva, kay Estrada, at saka kay Chis Escudero na maaaring maharap sa mga iba-iba pang mga kaso dahil sa mga di umano ay mga ebidensyang nakalap nila dito sa Blue Ribbon Committee hearings. At na-discuss ko na kahapon kung bakit importante yung tatlo na ito ay ma-target. Well, it is important to reduce the number of the opposition senators nearing 2026. Kasi kapag meron kang tatlo na matanggal dyan o kumala sa kabila, mamimit nila ang requirement to impeach Sara Duterte. Sa 24 senators kasi, ang kailangan lang ni Sara is to maintain at least 9 senators para hindi makabuo ng the magic number of 16, which constitutes 2/3 of the Senate, para siya ay ma-impeach. Now, pag nabawasan ito, na either madagdag sa kabila, makakakuha sila ng 16, o di kaya bawasan mo ang opposition. Halimbawa ay ma-reduce ang number. Matanggal kang 3 na senador. 21 na lang sila. Ang number na yan to impeach the Vice President will now be 14 na lang kung 21 sila. So this is very significant, and I think this is also at play dito sa nangyayari na ito. But I think insofar as the decision of Mayor Magaling is concerned, he did the right thing. Alam na niya kung anong kakalabasan nito. He was used dito sa pagbubuo ng ICI. Binuo ang ICI lamang parang scrap of food, ano? Parang mga pieces of food na binabato sa mga aso. Tayo yung mga aso. At alam ng Malacanang na tahol tayo ng tahol para sa investigasyon. Ibinigay sa atin yung investigasyon. Yan. Kailangan namin ng malinis na mag-iimbestiga. Ibinigay sa atin si Mayor Magalong. Pero ngayon tapos na yung September 21. Pwede nang bawiin lahat ng ipinangako, lahat ng ibinigay, at balik sa dati ang kanilang mga gawi. Sa aking palagay, at sa tingin ko, obvious na ito sa lahat ng mga mamamayan. Tayo ay pinaglololoko na lang ng ating pamahalaan. At yung mga sumusuporta at yung mga sa administrasyon at yung mga nagrarally pa na kunyari ay galit na galit sa mga korap pero ayaw namang pangalanan kung sino yung korap na gusto nila at ayaw nilang pababain ang presidente dahil takot sila maging vice president si Sara Duterte. Hindi kayo nagiging tulong sa ating bayan. Kayo ay nagiging kabahagi ng pagtataksil sa Republika ng Pilipinas. At ang political na interest ninyo, ang inyong pinangangalagaan, hindi ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. In the end, although I was disappointed in the beginning sa pagsali ni Mayor Magalong sa ICI, mabuhay ka pa rin, Mayor Magalong. Sampalataya pa rin kami sa iyo. Saludo kami sa iyong paninindigan. At tayong lahat, patuloy tayong magmasid. Pantayan natin ang mga susunod na pangyayari. Pero sa ating pakikialam o pagmamasid, tayo patuloy na mag-aral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.